Quarter 1, Week 7. Spreadsheet software. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa spreadsheet software. Narito ang mga pwedeng maging mga layunin. Una, nagagamit ang iba't ibang commands at iba pang bahagi ng Excel user interface. Pangalawa, nakakapag-enter, edit, format, delete at manipulate ng data at worksheet. Pangatlo, nagagamit ang borders sa worksheet. Pang-apat, nakakapag-add, subtract, multiply, at divide sa pamamagitan ng Excel formula. Maikling balik-aral. Kaya mo bang sagutin? Para sa unang tanong, ano-ano ang mga mahalagang bahagi ng user interface sa word processing software, sa presentation software, sa desktop publishing software? Pangalawa, nakita mo na ba ang user interface ng spreadsheet software? Kung ang sagot mo ay oo, sabihin kung ano ang software na ito at ilarawan ang user interface nito. Pangatlo, may pagkakatulad o pagkakaiba kaya ang user interface ng Word, presentation at desktop publishing software sa spreadsheet software? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, spreadsheet software. Ito ay nakakatulong sa pag-organize, pag-store at pag-analyze ng data na makikita sa formang tabular. Pangalawa, Microsoft Excel. Ito ay isang uri ng spreadsheet software. Pangatlo, user interface. Binubuo ito ng mga mahahalagang bahagi ng Microsoft Excel. Pang-apat, borders. Ito ay mga linyang horizontal o vertical sa Microsoft Excel. Pang-lima, formula. Ang Excel formula ay nagsisimula sa equal sign. Unang aralin, Microsoft Excel User Interface. Pagproseso ng pag-unawa. Ang Microsoft Excel ay isang halimbawa ng spreadsheet software na kasama sa Microsoft Office Suite. Nakakatulong ito upang makagawa, maiayos at masuri ang mga impormasyon. Upang makagawa ng isang spreadsheet document, kailangan munang malaman ng mga mag-aaral kung paano buksan ang Microsoft Excel sa kanilang computer. Kapag binuksan ang Microsoft Excel sa unang pagkakataon, ang Excel Start Screen o Home ay makikita. Dito, maaari ka nang makagawa ng bagong workbook. Maaari ding pumili ng template o kaya'y buksan ang isang workbook na nagawa na. Ang workbook ay isang Excel file na naglalaman ng isa at mas marami pang worksheets. Mga bahagi ng Excel interface. Ang ilang bahagi ng Microsoft Excel interface ay makikita sa iba pang Microsoft applications, ngunit may mga bahaging eksklusibong ginagamit lamang sa spreadsheet. Ang mga ito ay ang cells, columns,
rows, formula bar, name box, worksheet tabs, at iba pang commands na sa Excel user interface lamang makikita. Pagmasdan mabuti. Ang larawan o figure ay nagpapakita ng mga mahahalagang bahagi ng Microsoft Excel user interface. Ang larawan o figure ay nagpapakita ng mga mahahalagang bahagi ng Microsoft Excel user interface. Pag-navigate sa worksheet, makikita sa figure sa kanan ang tatlong worksheets. Ang default workbook ay mayroon lamang isang worksheet na may pangalan na Sheet 1. Ngunit maaari pang magdagdag ng worksheet gamit ang plus button. Ang Excel ang magbibigay ng default na pangalan sa mga worksheet, ngunit maaari din itong palitan. Ang pag-enter at pag-format ng data ay ginagawa sa isang worksheet. Ang data ay maaaring numeric at non-numeric. Ito ay ilalagay sa isang cell o grupo ng mga cells. Ang isang cell ay formang parehaba. Ang isang worksheet ay naglalaman ng maraming cells. Active cell naman ang tawag sa cell na may matingkad na border na nakapalibot. Cell sa isang worksheet ay naglalaman ng address. Ang address ng cell ay binubuo ng column na letra at row na numero. Ang tawag dito ay cell location or cell reference. Ang cell reference ng active cell sa kanang figure ay B3. Ang cell reference ay naipapakita sa name box. Ang ribbon. Ang ribbon ay gumagamit ng tab ribbon system at hindi ang tradisyonal na menus. Ang ribbon ay naglalaman ng mga maraming tabs. Ang bawat tab ay naglalaman ng grupo ng mga commands. I-click lamang ang tab upang makita ang mga commands. Ginagamit ang mga tabs at mga commands na ito upang maisagawa ang iba't ibang gawain sa Excel. Ang ilang grupo ng mga commands ay mayroong arrow. Ito ay ginagamit upang maipakita ang mga iba pang commands. Ang Quick Access Toolbar. Ang Quick Access Toolbar ay matatagpuan sa itaas mismo ng ribbon. Ito ay naglalaman ng mga common commands na hindi nawawala kahit anong tab ang piliin. Ang mga default na commands sa Quick Access Toolbar ay Save, Undo, at Repeat. Pwede pa ring magdagdag ng iba pang commands depende sa preferences ng gumagamit ng Excel. Upang makapagdagdag ng commands sa Quick Access Toolbar, una, i-click ang drop-down menu sa kanan ng Quick Access Toolbar. Pangalawa, piliin ang command na gusto mong idagdag. Pangatlo, ang napiling command ay maidadagdag na sa Quick Access Toolbar. Ang worksheet views. Ang Excel ay may iba't ibang paraan upang i-view ang isang worksheet. Upang maipakita ang worksheet views, hanapin ang mga view commands sa kanang ibaba ng Excel window. Ang mga views na makikita dito ay Normal View, Page Layout View, o Page Break View. Ang Backstage View. Upang maipakita ang Backstage View,
I-click ang File tab sa ribbon. Makikita sa ibaba ang mga iba't ibang bahagi ng Backstage view. Una, return to Excel. I-click ang arrow upang bumalik sa active Excel worksheet. Pangalawa, Home. Ang Home ay ang unang window na nagpapakita kapag binuksan ang Excel. Kung nasa Backstage view at i-click ang Home, ang makikita ay ang parehong window na unang makikita kapag binuksan ang Excel. Pangatlo, New. Sa command na ito, maaaring magbukas ng bagong workbook o pumili sa iba't ibang template. Pang-apat, Open. Ginagamit ito kapag magbubukas ng nakasave na workbook. Panglima, Info. Nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa workbook. Pang-anim, Save. Gamitin ito kung maaari nang i-save ang workbook sa unang pagkakataon sa computer o sa kahit anong storage device. Ang Excel ang magbibigay ng default na file name. Pang-pito, Save As. Gagamitin ang command na ito kung maaari nang i-save ang workbook sa computer o sa kahit anong storage device. Maaaring ang user ang maglalagay ng file name nito. Pang-walo, Print. Kapag i-click ang command na ito, maaari mong palitan ang printer settings at i-print ang workbook. Maaari ding i-preview ang workbook. Pang-siyam, hanggang 12. Ang Share, Export, Publish at More ay mga mahalaga ring bahagi ng Backstage view. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pangalawang aralin, Microsoft Excel Border. Pagproseso ng pag-unawa. Upang makagawa ng kapaki-pakinabang na Excel document at malagyan ng border ito, kinakailangan munang maglagay ng tiyak at tamang data. Kinakailangang i-proofread din ng mabuti ang data, lalong-lalo na kapag naglagay ng mga numero. Narito ang mga iba't ibang hakbang upang makapag-enter ng data worksheet. Basahin mo itong mabuti. Kapag naman nais i-edit o kaya ay i-delete ang content ng active cell, i-double-click lamang ito at maaaring isagawa ang nais na gawin. Maaari din mag-enter ng data gamit ang formula bar. I-click lamang ito at maaari nang mag-type. Maaari ding i-edit at i-delete ang content ng active cell gamit ang formula bar. I-click lamang ang formula bar at maaari nang i-edit o i-delete ang data.
Paglagay at pagtatanggal ng borders sa cell o range. Sa pamamagitan ng predefined border styles, maaaring makagawa ng borders sa paligid ng cells o ranges of cells. Kung walang mapili sa mga predefined borders, maaaring gumawa ng custom border. Gamit ang predefined border. Basahin mo ang mga sumusunod. Gamit ang custom border at cell styles. Basahin mo itong mabuti. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pangatlong aralin, basic formula. Pagproseso ng pag-unawa. Ang paggamit ng basic formulas sa spreadsheet software ay mahalaga upang mas madaling mag-compute ng data. Ang Excel formula ay nagsisimula sa equal sign. Maaaring gumawa ng Excel formula upang maisagawa ang addition, subtraction, multiplication, at division. Gamitin ang plus sign sa pag-add, minus sign sa pag-subtract, asterisk sign sa pag-multiply, at slash sign sa pag-divide. Gamit ang mga arithmetic operations na ito, mas mabilis nating makukuha ang mga resulta na kailangan natin. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito.
paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pabaong pagkatuto. Para sa unang tanong, ano-ano ang mga natutunan sa paggamit ng Excel? Mahusay! Ang paggamit ng Microsoft Excel ay nagbibigay daan sa mas epektibong pag-aayos, pagsusuri at pagpapakita ng impormasyon. Sa pamamagitan ng mga formula at iba't ibang tool, natututuhan ko ang kahalagahan ng sistematikong pagpaplano, pagkalkula at pagsusuri ng datos na mahalaga sa maraming larangan ng pag-aaral at trabaho. Pangalawa, ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng Excel workbook para mapaganda ito gamit ang mga iba't ibang pamamaraan? Magaling! Sa paggawa ng isang Excel workbook, mahalagang ayusin ang datos ng maayos at gumamit ng formula upang mapadali ang pagkalkula. Ang paggamit ng formatting, charts, at proteksyon ng file ay nakakatulong upang mapaganda at maprotektahan ang workbook. Pangatlo, bakit ito mahalaga? Tama! Mahalaga ang maayos at mahusay na paggawa ng Excel workbook dahil ito ay nakakatulong sa mas mabilis at sistematikong pagsusuri ng datos. Sa pamamagitan ng tamang pag-oorganisa at paggamit ng iba't ibang tool ng Excel, nagiging mas madali at epektibo ang pagpapakita at pagtatasa ng impormasyon para sa iba't ibang layunin tulad ng trabaho, pag-aaral at negosyo. Pagninilay sa pagkatuto. Kumpletuhin ang pangungusap. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa spreadsheet ay makakatulong sa patla. Magaling! Ang pagkakaroon ng kaalaman sa spreadsheet ay makakatulong sa mas madali at sistematikong pag-oorganisa, pagsusuri at pagpapakita ng datos. Kailangang malaman ang tamang pamamaraan gamit ang mga patlang. Tama! Kailangang malaman ang mga tamang pamamaraan gamit ang mga tools ng spreadsheet upang maayos na maisaayos, masuri at mapakita ang datos ng mas epektibo. Pagsusulit. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa Microsoft Excel. Ang Microsoft Excel ay isang halimbawa ng spreadsheet software na kasama sa Microsoft Office Suite. Nakakatulong ito upang makagawa, maiayos at masuri ang mga impormasyon. Upang makagawa ng isang spreadsheet document, kailangan munang malaman ng mga mag-aaral kung paano buksan ang Microsoft Excel sa kanilang computer. Mga bahagi ng Excel interface. Ang ilang bahagi ng Microsoft Excel interface
ay makikita sa iba pang Microsoft applications, ngunit may mga bahaging eksklusibong ginagamit lamang sa spreadsheet. Ang mga ito ay ang cells, columns, rows, formula bar, name box, worksheet tabs, at iba pang mga commands na sa Excel user interface lamang makikita. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.